Next word po ito ha. Ha? Ang pamagat po nito ay who is Jesus Christ. Wala mo nang magkwentuhan, kinig ko na po kayo dito. Galing po ito sa senior ni Barbara C. That was December. Wala siyang nilagay na date kung anong, pero alam ko, natatandaan ko mga 2000, year 2000 to yan. Who is Melchizedek ang topic na. Pinakinggan ko lang po ito lang Sabado. Kasi nagkaroon ako ng burden, interesting dun sa sinasabi ni Brother Bati about dito sa Hebrews 7. Pero bago ko simulan ito, itong topic ng Melchizedek, who is Melchizedek, ang nagbukas ng topic na ito, si Brother Branham, ginamit siya para ma-introduce, magkaroon ng controversy sa buong end time kasi hindi ito masyadong binibigyan ng pansin ng ibang denominasyon. So, naging way si Brother Branham, di ba may booklet siya na who is Melchizedek? Naging way si Brother Branham nito para mabuksan itong topic na who is Melchizedek. Tapos, kung aabutin ako, kasi hindi ko pa tapos yung tape, actually kalahati pa lang ako. Pero ito naman ay objective. Kung lulobin ng Panginoon ngayon sa linggo, ituloy ko siya kasi maganda. Kasi merong binabagit si Brother Francis, meron siyang part A at part B. Parang sa Malakay 4:6. Tapos, may ebidensya kasi yung mga ibang denominasyon na sinasabi nila si Melchizedek ay Diyos at ipapakita mamaya yan sa Hebrews chapter 7. Okay. Tapos, meron din kasing lumalabas si Brother Branham, meron siyang dual statement doon sa booklet niya na who is Melchizedek. Yung first statement niya, tinawag niya si Kristo ay Diyos. Si Kristo. Part A? Ito yung isang statement niya. Yung pangalawang statement niya, sinasabi naman na si Kristo ay hindi Diyos. Kundi, i-reveal sa Kanya, through the Holy Spirit, yung indwelling na si Kristo mismo ay hindi Diyos. Ngayon, sa unawa ng ibang denominasyon, kahit yung ibang end time, na sinasabi nila, si Melchizedek ay Diyos. Buksan natin Hebrews chapter 7. Samahan niyo po akong magbukas sa Hebrews chapter 7, beginning verse 3, then tatalon po tayo sa verse 6. Makibasa po, ang gusto ko pang magbasa dito ay si Ate, ayoko. Sister Marie, pakibasa. Hebrews chapter 7, verse 3. Tapos talon tayo ng verse 6. Ako muna, mamaya ka na. Yan na, mag-subscribe ka. Verse 6, pakibasa, Sister May. Ako, ano? Mika, Angelic, Yana, Erica, Okay, bago ko bigyan ng site itong verse 3 at verse 6, yung sinabi ni Branham sa kanyang booklet na si Kristo ay Diyos, sabi na rito, ito ay sa time na oneness pa siya. Oneness pa si Branham nito, binanggit niya yan. Yun pa yung kanyang unawa. Kasi meron ibinigay, merong nakapalog si Branham na tatlong statement din. Yung una, yung pan in Christ. Yung pan in Christ, yung una. Yung sumunod, yung hidden mystery. Yung isa, hindi binanggit ni Marcus, pero may binabanggit siya na progressive revelation.
Kaya tinanggit ni Brother Branham na si Kristo ay Diyos dun sa booklet niya, nung wellness mata niyan, kasi kapos pala siya. Ang ibig sabihin pala ng progressive revelation ay pagiging kapos mo. So, kailangan mo mag-progress pa. Yan yung binabanggit niya sa tape. Okay, tapos sabi niya pa rito, nakapaloob dito, may nakatago kasi sa hidden mystery. Sabi doon, di ba, ang turo natin dito sa atin, ang Godhead natin, si Kristo ay hindi siya Diyos, kundi nagmana siya ng pagka-Diyos at nag-indwell sa kanyang Father. Pero may nagtuturo sa ibang denominasyon, ibang end time, na si Kristo ay Diyos. Siyempre, alam natin yung oneness na. Nagtuturo niyan. Nagtuturo nito na si Kristo ay Diyos. Kasi sa oneness, siya rin yung Father, siya rin yung Espiritu, siya rin yung Son. So, kaya nabanggit ni Brother Branham yan, that's what yung siya pa ay oneness. Pero, meron din isa isang pinapaliwanag na ipinahayag sa kanya ng Engel na si Kristo at yung Ama nag-indwell. John 10:30, naging isa sila sa Espiritu. I and my Father are one. Sabi dyan. Okay. John 1:30. John 10:30. Okay. Tuloy tayo. Ngayon, punta na tayo dito sa... Ay, by the way, yung sinabi ni Brother Branham na si Kristo ay Diyos, yung naging interpretation din ng ibang end time, kahit yung ibang denominasyon, ganun na rin yung pagkakilala nila kay Melchizedek. Bakit? Verse 3, basahin ulit natin. Punta na tayo. Gusto kong bigyan ng side kung ano yung ebidensya ng denominasyon at ibang end time kung bakit nila itinuturo na si Melchizedek ay Diyos. Ano ang ebidensya nila? Ito ang ebidensya nila. Buksan natin, samahan ninyo ako at sasabihin ko ang ebidensya. Ito yung sinasabi ni Brother Francis na parang part A ng Malakay. Parang lang to. Okay, verse 3. Ano ebidensya nila? Without Father, without Mother, without the sense having neither beginning of days nor end of life. Yan ang ebidensya ng ibang end time at denominasyon na si Kristo ay, si Melchizedek pala ay Diyos. Bakit? Kasi without Father. Pero kung papansinin nyo sa English na Bible, wala nang kasunod na paliwanag. Di ba? Wala nang kasunod na meron siyang dalawang. Ang tawag dito ni Brother Amos ay semicolon yata eh. Tuldok. Pansinin nyo yung Bible nyo. Meron siyang dalawang tuldok. Yung without nor end of life. Di ba? Nakita nyo po? Meron po siyang ganyan, no? Tapos yung sa baba. Ibig sabihin, tapos yung sentence. Yan yung ebidensya ng ibang denominasyon at yung ibang end time na nagpapatunay na si Melchizedek ay Diyos. Pero, nung tinanong nga daw si Brother Francis tungkol dito, kwento ko muna sandali. Si Brother Francis daw, kasi binabatay ko siya ng ibang end time, sabi niya na mali yung tinuturo ni Brother Francis na si Melchizedek ay tao. E maliwanag daw sa Bible na siya ay walang ama, walang ina. Tapos, ang nangyari kasi kung bakit ganon, putol yung sentence. Hindi nila kinuha yung whole. Yung whole chapter. Sino kasama? Kundi shortcut lang. Kalahati lang yung ebidensya. Kalahati. Yan, kalahati yung kanilang. Ito lang yung pinagpapatayan nila. Tapos sabi ni Brother Francis, dahil nagkaroon ng conviction sa kanyang puso, na hindi nakasagot si Brother Francis sa isang nagtanong sa kanya, hindi nabanggit hindi yung pangalan. Nagkaroon tuloy ng interest si Brother Francis, hindi daw siya nakatulong. Kahit tayo, kung meron tayong revelation na hindi natin makuha agad, huwag kang pumayag na hindi mo makuha, o huwag kang pumayag na natulog ka pero hindi mo naunawaan. Ayun, si Halis. Yun, natatandaan ko na. Si Halis. Ito yung binabanggit ni Brother Francis. Si Halis.
yung nagpapamali sa kanya. Ngayon, punta na tayo sa verse 6. Sabi ng ito Awak tayo, gaya. Melchizedek ay Diyos. Kasi ang evidence nila nasa verse 3. Pero ito naman ang evidence na Atensyon niyo ako ha. Ang ganda ng topic. Ayoko yung pwesto niya mali. Si Hali, sikat na gawa ng libro yan. Matagal na patayan. Hali Bible Handbook. Meron sa bookstore niyan. Hindi ko kadebate si Hali ha. Baka kung sino pa pinapaya ko, hiping na kadebate ko si Hali. Tanda-tanda ko na. Parang sinulit si Chef. Ngayon, si Hali patay na. Nabasa ko kay Hali, sabi ni Hali, si Melchizedek daw si Shem. At gusto ko siyang pamalian. Hindi niya ako pinapamalian, patay ng tao. Ako yung gusto magpamali kay Hali. Gusto ko patunayan kay Hali sa puso ko na si Melchizedek ay Diyos. Batay sa aral ng end time. Okay, siguro, medyo na ano lang ako, pero salamat sa correction. Kasi bukod pa dyan, meron pang bumabati ko sa kanya sa Binondo eh. Kasi sa Binondo pa to, nakabuksan lang sa kanya, sabi niya. Yung kasama niya sa Binondo, si Gelito, alam to ni Gelito yun eh. Na, yung pinakamalian nila na si Melchizedek ay tao, samantalang sa kanila ay Diyos. Yan yung isa sa mga bumabatikos sa kanya. Ngayon, nagkaroon siya ng Ulo mo. nasaliksikin Model. nung talata kay Melchizedek. At pupuntahan natin mamaya yung Genesis chapter 14 at saka yung Genesis chapter 11 na talahan ng lahi ni Melchizedek. Okay, punta muna tayo dito sa verse 6. Pakibasa verse 6. English. Brother Michael, pakibasa sa verse 6. Chapter 6 tayo, bro. Yes. Yes, chapter 7 verse 6. But he was descended not counted from the received riches of Abraham, and they him that had the promise. Okay. So, yung verse 6, ito mababasa natin. Di ba sabi nung sa verse 3, without father, without mother, without descent. Pero malinaw na nagpapakita dito sa verse 6. Basahin natin. Sabay-sabay tayo. But he whose descent. May descent? Wala. May isang descent. Uy. May descent si Ano, Tim? Melchizedek. Kasi, hindi nila kinuha yung buong chapter. Kalahati lang yung pinaniwanan nila. Yan yung sabi ni Barban, ha? Ni Barban tayo doon sa nakapagod. Okay, punta tayo doon sa kalahati na yung descent. Kasi sabi sa Tagalog, ngunit yaon ang talaan ng lahi. Punta tayo sa Genesis chapter 14. Pakita natin yung at Genesis chapter 11. Ito yung talaan ng lahi ni Shem. So, sinasabi ni Hali na si Melchizedek ay si Shem. Genesis chapter 11. Magpuno na dito ng Baybayin po natin kasi Ewan ko. Yan na pupuno. kung siya si Melchizedek, kung siya si Melchizedek, alam niyo ba si Shem? Pang ano siya? 10 generation. Ulit lang. Oh. Bigay mo atin. Bakit naging pang 10 generation ka? Basahin natin ang Bible. Okay. Sa Genesis chapter 11 verse 10. Umpisahan natin ha. Hanapin ninyo yung mga talaan ng lahi ni Shem. Verse 10. Sino yung una? Nandiyan na po ba kayo? Genesis 11, chapter 11 verse 10. Sino yung una? Pakisabi po. Okay, isa. Pangalawa? Si Sala. Sulatin nyo ha. Pangatlo? Si Heber. Pang-apat? Si Peleg. Pang-lima? Pang-anim? Pang-pito? Pang-walo? Pang-siyam? Si Abraham. So, lumalabas si Shem ay pang 10 generation. At ayon sa sinabi ni Brother Francis, itong si Shem, kung siya yung si Melchizedek na sinasabi ni Halis, sabi doon, isipin mo gano'ng katanda na si Shem at yung gano'ng kalakas pa yung kanyang katawan. Because kasi yung kanyang buhay, doon sa binasa nating verse mahaba.
mahaba yung buhay na binigay. Pero ang pinapakitang evidence natin, nung sabi nila, may descent siya. Meron siyang talaan ng lahi. Kung ngayon, kung sinasabi nilang si Shem, na si Melchizedek, siya yun, so babangga sa scripture. Gusto ko pang pakita ulit isang site. Puntaan natin ang chapter 14. Ilang oras na lang ako ba? 3 minutes na lang agad? 5 minutes pa. Hindi na muna ako magpapatanong kasi hindi pa naman tapos. Actually, bilhin ako. Marami akong gusto na sabihin. Kaya lang, medyo... Yung oras natin kasi, medyo kakapusin tayo. Kailangan sumunod tayo sa rules and regulation. Amen ba kayo? Amen. Buksan natin. Nandiyan na kayo, chapter 14? Amen. Chapter 14, verse 18. Pakibasa. Ako na lang. At si Melchizedek na hari ng Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. Okay, verse 19. Binaspasan niya sino yung siya? Si Abraham yun, kasi si Abraham galing ng digmaan. Siyempre, nagutom, nagtinakain niya. Okay. Anong sabi ni Shem? Pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos. Take note. Pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos. Kung si Melchizedek ay sinasabi nilang Diyos, bakit sinabi ni Melchizedek, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos? Sino yung Diyos na binabanggit niya? Nakita ninyo? Yung sinabi niya, pagpalain ng Diyos o ng kataas-taasang Diyos, si Abraham. Kung sinasabi nilang Diyos si Melchizedek, sino yung Diyos na binabanggit niya dyan? Malinaw yung sinabi ng Bible. Tuloy natin yung basa. Na may-ari ng langit at lupa